all right mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. So shout out po lahat sa inyo, and may God bless us all, may God bless our country, may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces. So, pag-usapan natin mga kababayan, itong mga abogado na kung saan pinapa-show cause order na po ng Supreme Court. So, ang show cause order po mga kababayan, ito po ay pinapa-komento sila, no? O di kaya kung maaari personal siguro silang pupunta sa Supreme Court, no? O di kaya yung magsusulat sila ng letter explaining themselves bakit hindi sila kinakailangan bigyan ng disciplinary action ng Supreme Court kasi mga abogado po ito, no? Sabi po ng Supreme Court, meron silang 10 days upon receiving the show cause order. So sino po yung pinaso-show cause order ng Supreme Court? Yari sila, no? Ito po, unang-una, ito po ay yung kandidato ni Digong for senator. Ito po ay si Attorney Lambino, senatorial candidate po yan under PDP. Kasi kung maalala nyo, nung March 11, habang kasagsagan na si Digong ay nandoon sa loob ng Villamor Air Base, at siya po ay, ano ba doon? Kinordon siya doon no? At siya po ay tinurn over na sa Interpol. Pero prior to that, yung kampo niya through Bato and Torion ay nag-file po ng nag-aas ng immediate TRO para sa kanilang former president. Ngayon, may nagkalat po ng balita, naglabas ng fake news, at isa nga diyan si Attorney Lambino na sinasabi niyang meron ng temporary restraining order. Inilabas na daw bigla ng Supreme Court. Abay, ang bilis nun, no? Actually, sa totoo lang, hindi pa nga nabubuo ng Supreme Court yung special panel na yan na siyang didinig nung request, may naglabas na po sa mga minions ni Duterte. O, di ba mga fake news talaga sila? Huwag yun ang pansinin tong kulay green kong damit. Hindi po monopolyo ni Sara Pusit ang kulay green. O. No, hindi lang siyang may karapatang magsuot ng green. Di po ba? So, yun po, no, si Attorney Lambino pinapa-show cause order at magbigay siya ng reason bakit hindi siya kinakailangang i-disciplinary action ng Supreme Court. Dapat nga yan IBP din yan kasi fake news po yun Di ba, biruin mo, lawyer ka, magpi-fake news ka ang sabi ng Supreme Court at IBP you are held to a highest standard kasi mga abogado kayo, you are on the dapat i-exemplify ninyo kung ano man yung ng pagiging abogado ninyo. Wala dahil sila po ay mga mahal na mahal nila si Digonggong, ayun, gagawin nilang lahat para sa kanilang poong si Digonggong. Okay, so 10 days po yan upon receipt ng show cause order sa kanya. Hopefully naman ma-disciplinary action at the same time dapat ang COMELEC tawagin din siya. Kasi fake news kasama ba sa resolution 11116 yung ganyan, yung nilabas po ng COMELEC yan nung February, no? So sana naman mapatawag din siya ng COMELEC, dapat nga ano na yan disqualified fake news maker Di ba? Hindi mo na binerify kung tama o mali yung nilalabas niyang balita. Wala naman pong TRO. At the same time, mukhang hindi naman kinatigan yung TRO nila. So, ang natitira na lang dyan yung habeas corpus request o petition ng mga Duterte siblings through Salvador Panelo. Okay? So, yan po, no? Isa po yan. Pinapa-show cause order ng Supreme Court. Next, eto yung matindi mga kababayan. Lawyer din ito. Ito po yung candidate naman ito for congressman dyan po sa Pasig, no? Ito ang matindi. Publicly naging sexist ito, misogynist, no? Misogynist siya
Kasi alam nyo na, yung mga single mom parent, napakabastos po ng bunganga nito mga kababayan. Hindi po maganda ang sinabi niya, kaya hindi ko na rin po uulitin, no? Bilang respeto po sa mga kababaihan, lalong-lalo na ang mga single mom. Pero sa ulat din po ng Politico, sabi diyan, SC issues show cause order versus Christian Sia over sexist remark. So ganun din po, tulad kay Lambino, binibigyan po si Attorney Christian Sia ng 10 days upon receipt of the show cause order na magpaliwanag siya. Bakit hindi siya kinakailangang i-disciplinary action? O, ayan, kasi akala nyo, itong si Sia, akala niya lahat na dadaan sa biro. Hindi po, meron pong nilabas na resolusyon. Ayan ang problema Abogado kayo, tumatakbo kayong kandidato, hindi nyo alam ang nilabas na resolusyon ng COMELEC, at the same time, hindi nyo hinohold ang highest standard of being your lawyer. Nakakahiya po, no? Ayan. At ang sinisisi pa ni Sia, yung nag-upload daw ng video, ikaw naman, attorney, public nasa public arena ka, di siyempre lalabas at lalabas yan. You have to anticipate, ikaw naman. Tapos ang sinasabi niya pa, sinisisi niya rin si Vico Soto na sinisensationalize daw yung issue. Siyempre, kalaban kayo sa politika, magkaiba kayo ng partido no? Ang masakit mga kababayan, isa pa si Miss Shamsi Supsup, no? Shamsi Supsup, yung dating binibining Pilipinas Universe ba yan, no? Lumalaban po siya ng being a counselor sa Pasig, doon po sa kalaban ni Mayor Vico, nag-quit po siya doon sa partido na yun. Ayaw niya po kasi nga naapektuhan siya ng husto diyan sa pagiging sexist, misogynist ni Attorney Christian Sia. O ayan po dalawang abogado yan. Hopefully may patawag din si yung sa Misamis Oriental, si Governor Peter Unabiat. Alam ko may isa pa mga kababayan Now, ito po ang naging fallout diyan sa pagiging sexist ni Attorney Christian Sia. Pinasahan na po siya ng disbarment mga kababayan. Binibigyan na po siya ng disbarment. Pinailan po siya ng disbarment nitong National Council for Solo Parents. Itong grupo na to ang nag-file ng disbarment complaint diyan kay Attorney Sia sa IBP. Pupunta na po sila ng Pasig Police para i-file ito ayon sa representative ng Bagong Henerasyon Party List na si Representative Bernadette Herrera. Yan ang mo. Okay, we leave it up to the IBP and Supreme Court kung ano ang gusto nilang gawin. Sa akin siguro siguro disciplinary action ito. Kasi kung first offense lang naman, sa akin lang opinion ko lang po ito. Hindi ko po pinangungunahan ang IBP, ang Supreme Court o yung nag-file ng disbarment. Kung yun po ang gusto na. Sa akin siguro disciplinary action, suspension for 1 year. Katay. Pati si Attorney Sia. Di ba mga kababayan? Nakakahiya po pero yun lang po ang opinion ko. Sana wag pong magagalit di ba? Yari siya, pati Gabriela Party List mga kababayan nag-file na rin ng sa kanya, complaint sa Supreme Court, kaya nga po pinapatawag siya. Ngayon mga kababayan, sa isa naman nating topic, ganun pa rin sa election pa rin, pero ang COMELEC may bago po silang resolution. They amended the resolution 11116. Ito po yung nilabas nila noong February about the discrimination. Yung tulad ng ginawa ni Sia. Kung gusto nyong malaman kung anong nilalaman ng resolution 1116, 4 na 1 saka 6, iyan po ay mababasa nyo, i-google nyo na lang, Okay, so may Republic Act pa nga yan about the discrimination sa PWD, at kung ano pang mga violation in terms of the election, RA 9006. Okay, ayan, yari siya. Ngayon, inamendahan po yan ng COMELEC yung kanilang sariling resolution. Ginawa nilang resolution 11127, Dinagdag po nila
yung mga foul languages, bawal na. O tulad nung sexist comment, mga pambabastos, mga bastos na salita, no? Idinagdag po nila George Garcia. Paggamit ng foul language, hindi na pwede. O ngayon, nandyan na si Sia, no? Kasama po ba dyan yung kay Mocha Uson, Commissioner George Garcia? Kasi yung awit ni Mocha Uson, napanood ko po, hindi po maganda sa pandinig, lalong-lalo na hindi lang naman po mga adult ang nandyan. Diyan sa pag gumagawa sila ng kanilang mga campaign rally sa mga basketball court, sa stadium, hindi lang naman po matatanda ang nandiyan, kundi may mga minors po. Yung iba dala-dala ang mga anak. Tapos makakakinig ka ng ganong jingle na, hindi ko na po babanggitin kasi hindi po maganda. No, bilang respeto po sa mga kababaihan, na sana naman bigyan din, ipatawag ng COMELEC si Mocha Uson. Di ba yung jingle niya na, ewan ko, no, sasabayan niya ng giling-giling na sabaw sayaw, kasama ang kanyang Mocha Girls, hindi po maganda mga kababayan. Sa akin, it is so despicable mga kababayan. Hindi naman sa nagmamalinis tayo, pero tandaan nyo, may mga minor. Ayan, i-apply nyo yung resolution na yan, 11127. Foul languages, hindi na pwede. Ayun, masama yun, demeaning. Di ba? Napakabastos. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.